So, another useful sentence pattern for everyday conversation. So, dalawa ang pwede natin paggamitan sa sentence pattern na ito. Una ay sa purpose o sa layunin. Pangalawa ay sa reason or dahilan. So, pag sa purpose natin siya gagamitin, dapat yung verb natin ay naka-plain form plus tamini. And then, pag gagamitin naman natin sa noun, dapat noun plus no. May particle na no, then tameni. Like for example, nag-aaral ako ng Japanese para makapagtrabaho ako sa Japan. So, yung layunin natin dito or yung purpose natin dito is makapagtrabaho sa Japan. So, yung rules natin dapat ay naka-dictionary form or naka-row form yung ating verb na hatarakimasu, magiging hataraku. So, in Japanese, Nihon de hataraku tame ni Nihongo o benkyou shite imasu. So, next example, magtatrabaho ako ng buong sipag para sa aking pamilya. So, dito gumamit tayo ng noun, yung pamilya. So, in Japanese ay kazoku. So, yung rules natin, pag gagamit tayo ng noun, so, gagamit tayo ng particle na no. Noun no tame ni. So, in Japanese, kazoku no tame ni ishokenmei hatarakimasu. So, next example, nag-exercise ako araw-araw para sa kalusugan ko. Yung purpose natin dito is para sa kalusugan natin. Kaya tayo nag-exercise. So, gumamit ulit tayo ng noun dito, which is yung kalusugan. In Japanese is kenko. So, magiging ganito ang sentence natin. Kenko no tame ni mainichi undo shite imasu. So, yung sunod naman na pinagagamitan na ganitong sentence pattern ay yung reason or yung dahilan. So, ang construction naman natin ng sentence dito, dapat yung verb natin ay naka-top form, naka-past tense. And then, plus tamini. And then, pag sa noun naman, ganun pa rin. Noun plus particle na no, tamini. Like for example, dahil sa malakas na ulan, nakansela ang laro. So, bakit nakansela ang laro? Ang dahilan ay umulan. So, pag sinabing malakas na ulan, in Nihongo ay o ame. So, yung verb natin dito ay yung umulan, no? Sa Japanese, purimas. Dapat naka-top form, magiging putta. So, ganito ang sentence natin. O ame putta tame ni shiai wa chushi ni narimashita. So, next example. Dahil sa aksidente, nahuli ang tren. So, bakit nahuli ang tren? Ang dahilan kasi nagkaroon ng aksidente. So, dito gumamit tayo ng noun. So, ang rules, pag gumamit tayo ng noun, may particle na no bago tame ni. So, ang Nihongo ng aksidente is jiko. So, ganito ang sentence natin. Jiko no tame ni densha ga okuremashita. So, sana may natutunan kayo at kung may natutunan kayo, pakilagay na naisip yung sample sentence dyan sa ating comment section. Follow for more!